Sa 2 Kings, chapter 4, verse 1 to 7, may isang balo. At nung namatay ang kanyang asawa, ang naiwan ay mga utang. Hindi niya alam ang gagawin. At sa kalakaran nila, pag wala kang pangbayad, ang ibabayad mo, mga anak mo. May 2 siyang anak, at yun ang pangbabayad sa mga utang. Mabuti na lang, yung asawa niya, may kaibigang propeta, ang pangalan, si Elisha. Uy, yun ang sumunod kay Elijah, kapangyarihang propeta. Binisita siya ni Elisha. Uy, matapos magbigay ng announcement kanina sa mga paelko. Takbo kagad yung widow. Elisha! Dito kayo, para makita kayo ng tao. Ayan. Nagsabi siya, Wala po. Tulungan mo. Elisha, Elisha, tulungan mo ako. namatay ang asawa. Namatay ang asawa ko. Patay utang na naiwan Pati sa... ang utang na naiwan sa akin. Tulungan mo kami. Tulungan mo kami. Sumagot si Elisha. Anong meron ka? Hoy, what? Ano ang meron ka? Uy, sa Biblia, may parallel yan. Kasi, nung si Jesus, nagutom yung 5,000 tao, walang mapakain, sabi ng mga alagad, pauwi na natin ito. Ano sabi ni Jesus? Anong meron ka? Anong meron ka? Tinanong ni Elisha, anong meron ka? Ang sagot ng widow, Wala po. wala daw, wala! Kundi isang mali. Nabuti ng nagis lamang po. Wala! Yan ang sagot sa Biblia. I have nothing but a small jar of oil. Teka, akala ko ba wala? Pero mayroong maliit na bote na langis. Noon ang langis, talagang yun ang kayamanan nila. May bebenta. Pero hey, small is not nothing. It was a small stone that David used to knock out a giant. Small 5 loaves of fish and small 5 loaves of bread and 2 fish fed thousands. Small is not nothing. Lalo na pag binigay mo sa kamay ng Diyos. Kaya sabi ni Elisha, yung small na yan, ito gawin mo. Tawagin mo mga anak mo, kumuha kayo ng mga baka. Pinakuha niya ng mga sisidlan yung 2 anak. Pero teka, kala mo walang natira sa kanya. May 2 pala siyang anak. Kita nyo, you should see what you have. So, inutusan 2 niyang anak. Kumuha kayo ng mga banga. Kumuha daw ng mga baba. Naghanap sila, mga kapitbahay, ng hiram, at dinala na sa bahay. Ang pagdala nila, sabi ni Elisha, Ibuhos mo ang langis sa mga baka. pinabuhos yung small jar of oil, at while she was pouring, there was more. Napuno. At sabi ni Elisha, Kumuha pa kayo ng mga baka. kumuha pa ng mga baka. Kumuha pa. Ako, excited sila. Hindi na uubos yung laman ng small jar of oil. Kumuha pa sila. Buhos pa, buhusan mo. At habang binubuhos niya, hindi na uubos. Habang nagbubuhos ka, hindi mauubos. Kumuha pa kayo. Kumuha pa sila. Kumuha pa. Kinuha yung mga flower base at yung mga display sa PICC. Sinabi, Buhusan niyo pa. buhos na mo. Hey, hindi sinabi sa Biblia kung ilan yung jar. There may be 30, 50, 100, pero kung ilan yung dinala nila, napuno. Sinabi ni Elisha, Kumuha pa kayo. sinabi nila, wala na. Wala nang display sa lobby. Wala na. Pero doon sa nadala nila, sapat na para makabayad sa utang at mabuhay ng disente. But wait, this is what's interesting. In the end of that passage, sinubukan ng balo magbuhos.
And you know what? There was no more oil. Interesting. Nung wala nang bubuhusan, huminto na rin ang supply. Kaya ano sinasabi niya? Kapatid, habang ikaw nagbabahagi, habang ikaw nagbubuhos, hindi ka mauubusan. Pero pag huminto ka ng buhos sa iba, doon magsisimulang mawala. The more you pour, the more blessings will pour in your life. Amen? Palakpakan natin, Sister Sheila.